February, no? Isang taon din. Sa labas lamang po kami na itatayo. At ngayon po ay first time po makatayo sa inyong harapan. At na ako'y nanampalataya na ang mensahe nito ng Panginoon ngayong 2022, ito ay magbigay lakas po sa ating buhay. Amen. Amen? At sabi nga po dyan, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen? Wala pong exempted. Hindi porket anak ka na ng Diyos, ay hindi ka na daranas ng pagsubok. Lahat po tayo ay makakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pero sabi ng Panginoon dyan, sabi niya, yung pagsubok na yan ay magpapatatag ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Hindi tayo, sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng pagsubok ng Diyos nang hindi natin kaya. Lahat ng ating pagsubok na ating pinagdadaanan ay kaya po natin yan dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Itong verse na ito po'y binigay sa atin ng Panginoon dahil nakita ng Diyos, no? Sa oras na ito, nakita ng Panginoon ang takbo ng mundo ngayon. Ang tao ay puno ng kabagabagan, no? Ang tao ay puno ng problema. Laging na-stress sa mga pagsubok. Ang taong walang relasyon sa Diyos o walang Diyos sa buhay, no? Ay puno ng pag-aalala sa buhay. Pero kapag tayo po ay may Diyos sa buhay at kilala po natin ang ating Diyos, ay hindi po tayo mag-aalala dahil ang pangako sa atin ng Diyos ay sasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan ang diyan po sa verse po na ito, yung i-example ko po rito, sa verse na ito, ay lagi ko po i-example dito ang buhay ni Job. Amen? Si Job po ay nakaranas ng pinakamatinding pagsubok kapag binasa po natin ang Biblia. Amen? In 24 hours, ay naubos ang kanyang kayamanan. Naubos ang kanyang ari-arian. Namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Isa lamang po ang naiwan sa kanya, ang kanyang asawa. Bakit? Kampi kasi ni Satanas eh. Di ba? Sabi niya ba naman kay Job eh? Sabi niya, sumpahin mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Kung di ba naman kampi ni Satanas yun eh, masasabi niya ba sa asawa niya yun? Kaya mga kapatid, pag tinignan natin ang buhay ni Job, yung nangyari kay Job, yung pinagdadaanan natin ngayon, wala yan sa kalitingan ni Job. Minsan, ang tao, may magkasakit lang sa pamilya, magkasakit lang ang anak, magkasakit ang mga magulang, magkasakit ang kapatid. Minsan nagtatanong na sa Diyos. Minsan sinisisi na ang Diyos. Pero sabi ng Biblia, si Job, kailanman ay hindi siya nagkasala sa Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos kung ano man ang kanyang pinagdadaanan. Bakit? Kilala na ang Diyos. Amen. Sabi niya, kung ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang magbabalik. At alam ni Job na doble pa ang ibabalik ng Diyos sa kanya. Sabi ko nga, kung ilalagay ko yung sarili ko sa buhay ni Job, no? 10 yung kanyang anak. Doon pa lang sa kanyang mga anak, 10 yung kanyang anak, lahat namatay. No? Ano kaya mangyayari sabi ko kaya tapos naubos lahat, nagkasakit pa siya. Sabi ko ano kaya mangyayari sa buhay ko kung hindi matatag yung pananampalataya ng isang tao kapag yun ang nangyari sa buhay niya. Kaya yung nangyari doon sa kanyang, sabi ko baka mabaliw na ako kung ako ang nasa katayuan ni Job. Baka hindi kayanin. Baka hindi ko kayanin. Amen? Dahil ayaw po sa natin sa gusto. Isa sa pamilya natin ang siyang nagbibigay ng kalakasan para sa atin. Amen? Sila ang ating inspirasyon kung bakit sila nandito. Kaya sabi ko, napakatindi ng pinagdaanan ni Job kaysa pinagdadaanan natin ngayon. Yung pinagdadaanan ngayon na natin yung pagsubok ngayon na kumbaga inalaw din ng Panginoon yung coronavirus na ito. Dahil ang mga tao ay hindi na nakakaalala sa Diyos. Pero ngayon mga kapatid, purihin ang Panginoon. Lahat ng tao nakakaalala ng tumawag sa Diyos. Amen. Amen? Lagi nang tumatawag sa Panginoon. Lagi nang nananalangin. Lord, wag akong tamaan ng virus na ito. Mayroong tatamaan din naman. Lord, pagalingin mo ako. Diba? Nakaalala nila ang Diyos sa oras ng problema. Sabi ko, inaalaw din ng Panginoon to na mangyari ang mga bagay nito Kasi, ang tao, nung wala pang virus, ang tao ay ligalig. Ang tao ay, kumbaga na parang wala na sa kanila ang Diyos.
Kumbaga sila ay busy-busy sa trabaho, busy-busy sa panandaliang saya. Pero ngayon, ang tao kapag nagkasakit sa bahay, walang ibang ginagawa yan kundi manalangin sa Panginoon. Amen? Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod na ako sa iyo. Pero pag pinagaling na naman, wala, kalimutan na naman si Lord. Amen? At sabi nga po dyan, Ayaw? Bakit ayaw? lang na. Yan, ang title po ng ating misahe sa oras nito, ng misahe ng Panginoon ay matatag na pananampalataya. Amen? At ang tema po ay magtiwala sa tunay na Diyos. Kung matatag, kung kilala mo ang tunay na Diyos, matatag po ang ating pananampalataya. Gaano po ba natin kilala ang ating Diyos? Gaano na po ba ang relasyon natin sa ating Panginoon sa oras na ito? Ilang taon na po ba, ilang buwan na ba tayo sa Panginoon? Ilang taon na po ba tayo sa Panginoon? Gusto ng Diyos na noong 2021 ay nakilala natin siya na tayo po ay may matatag ng pananampalataya. Gusto ng Diyos ngayong 2022 ay magdoble ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Amen? Ito ang gusto ng Diyos na pag-aralan natin sa oras na ito. Ang magtiwala sa tunay na Diyos. Kung kilala natin ang Diyos, na ang Diyos natin ay manggagamot, hindi mo malalaman na manggagamot ang Diyos mo kung hindi ka magsakasakit. Amen? Hindi mo malalaman na nagbibigay ng pagpapala ang Diyos kung hindi ka mawawalan ng pera. Hindi mo masasabi na ang Diyos mo ay nagbibigay ng pag-asa kung hindi ka dumadaranas ng problema. Dito mo makikita na tunay pala ang Diyos mo kapag sabi ni kanina ng ating scripture na nagpapatatag ng pananampalataya ang ating mga pinagdadaanan. Amen. Ang pagkakaiba lamang po natin sa mga hindi mananampalataya ay tayo ay nagtitiwala sa Diyos na alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Ang pag-aaralan po natin sa oras nito, ang nabasa ko po dito sa Biblia, ang may pinakamatatag na pananampalataya na hindi nyo pa makikita sa mundong ito ngayon. Na kahit sa harap ng kamatayan, hindi nila ipagkakait, hindi nila ipagtatakwil ang kanilang Diyos dahil kilala nila ang kanilang Diyos. Ipinapakilala ko po sa inyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang tatlo pong ito ang ating pag-aaralan, ang buhay nilang tatlo ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Sinabi po dyan sa Daniel 3, si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng ribultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. At ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos ipinatawag niya ang pinuno ng mga relihiyon, ang pinuno ng mga hukbo, mga gobernador at mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga maestrador at iba pang pinuno ng kaharian para sa pagtalaga na nasa rabing ribulto. Nang nasa harap na sila ng ribulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta at lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Nang marinig ito ng mga tao sa ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Amen? Mga kapatid, nakakalungkot isipin sa ating bansang Pilipinas, no? Sa bansang Pilipinas, napakaraming ribulto. May maliit, may medyo malaki, no? May mas malaki, yung itim na nasarino, no? Kahoy lang yun, mga kapatid. Kahoy-kahoy lang. Pero ang tao kapag sumamba, no, may pahalik-halik pa. No? Ay paano kaya kung ito yung nakatayo sa bansa natin? No? Itong ginto na ito. Ang laki nito. Sabi niya, napakalaking ribultong ito na ginawang Diyos-Diyosan. Ginto yan, mga kapatid. Baka hindi ka lang dadapa dyan. Baka hindi ka lang hahalik-halik dyan. Baka dumila ka pa dyan. Di ba? Ginto yan eh.
No? Yung parang kinikip mo naman. Kunin ko yung dalawang taga. Eh, kahoy ka lang eh. Di ba? Kaya, kapag nabasa talaga natin ang Biblia, naturuan talaga tayo ng maling pananampalataya. Wala akong kinukuha na reliyon. Dahil walang tamang reliyon. Ang tama po ay ang pakikipagrelasyon at pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Pero tinuturuan tayo ng tamang pagsamba. Dapat kilala natin ang Diyos. Mananampalataya lamang tayo sa tunay ng Diyos kung kilala natin ang Diyos. Ito, sa paningin nila, malaki na ang Diyos na ito. Pero tandaan natin mga kapatid, ang ating Diyos, ang kanyang tungtungan ay lupa, ang lupang ito. At ang kanyang luklukan ay sa langit. Gaano kalaki ang ating Diyos? Pero ito, no, lahat ng tao, eh, sabi ba naman ni Hari Nebuchadnezzar, kung sino man ang hindi lumuhod yan at sumamba, ay papatayin at itatapon sa naglalagablab na pugon. Kasi sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, kapag tayo kaya sa sitwasyon na yan, no, sabi ng Biblia, sabi niya, mas mabuti pang, wag kang matakot mamatay, pang pisikal, matakot ka na mamatay, spiritual. Amen. Sabi ni Hari Solomon, ang tao matalino, ang laging iniisip ay ang kanyang patutunguhan. Amen. Lahat naman tayo may hangganan. Di ba? Sabi ng Biblia, 70 na lang ang buhay ng tao. Ilang taon na tayo ngayon? No? Pero ang Diyos, kayang pahabain ng Diyos ang buhay mo kung naglilingkod ka sa Kanya. Amen. Kaya mga kapatid, ito ang pag-aaralan natin. Gusto ng Diyos sa pagpasok ng taon na ito. Gusto ng Diyos na magiging matatag pa ang ating pananampalataya. Amen? Gusto ng Diyos na huwag kang matakot sa virus. Dahil 10 beses ka magtamaan ng corona hanggang hindi mo pa oras, no, hindi ka pa mamamatay. Amen? Iba-ibang virus pa nagtumawa sa iyo. Basta may kaluban pang Diyos sa iyo, gagamitin ka pa ng Panginoon, hindi ka pa mamamatay. Amen. Bakit? May kasabihan ng mundo eh. Diba? Pag oras mo na. Yan kasabihan ng mundo eh. Diba? Sabi nga nila, natutulog lang eh. Diba? Walang virus, natulog lang eh. Hindi na nagising eh. Patay. Kumain. No? Nabulunan. Patay. Bakit oras ka na eh? Lahat tayo may hangganan eh. Hindi natin alam kung hanggang saan yung hangganan ng buhay natin eh. Yung si Juan niya eh. May ito. Yung si Juan, dinalaw siya ni Kamatayan, kwento ko na tayo, ni Kamatayan. Sabi niya, sa araw na ito, ikaw yung number 1 sa listahan ko. Kukunin ko na yung buhay mo. Tapos sabi ni Juan sa kanya, sabi niya, pwede ba? Bago mo man lang kunin yung buhay ko, ipagtimpla mo na kita ng kape. No? Ipinagtimpla niya ng kape. Tapos, nung pinagtimpla niya ng kape, nilagyan niya ng pagpatulog. At tapos, nakatulog si Satanas, kinuha niya yung listahan. Yung pangalan niya, isinulat niya sa dulo. Inires niya doon sa unahan. Ay pag sa gising ni Satanas, sabi ni Satanas ni Kamatayan sa kanya, sabi niya, ang bayad mo naman. Dahil mabayad ka, sa dulo ako magsisimula. Okay, ang ibig sabihin mga kapatid, kung oras na po natin, wala kundi po natin mapipigilan ang tinagda ng Diyos sa ating buhay. Kaya huwag po tayong matakot. Wala tayong karapatang matakot. Dahil alam mo at kung kilala mo ang Diyos mo, ay hindi ka matatakot. Dahil kayang pahabain ng Diyos ang buhay natin. Amen. Ang tingnan mo, ang tao, no? Huwag kayong pumunta sa simbahan ngayon kasi baka mahawakan kayo ng virus. Di ba? Yung muna ng isip ng mundo eh. Pero pag pagsabalan, no, sige lang. Di ba natin alam na ang bahay-sambayan ng Diyos, dito yung may may presensya ng Panginoon, dito tayo nakukomfort. No, pagpasok mo dyan kung may sakit ka, pinagaling ka na agad ng Diyos. Amen. Kaya, ano ba ang kinakatakot ng mundo? Kung ikaw ay kilala mo ang Diyos mo, hindi ka talaga matatakot. Minsan, hindi ko iniisip na ako ay, yung sinasabi ko lang naman sa Panginoon, Lord, ayaw ko magkakakorona kasi naghahatid sundo ako, ayaw ko makahawa na aking kapwa. Pero sa aking sarili lang, hindi ako takot. Kasi alam ko, kung oras ko na. Diba? Yan po ang itanim natin sa ating isip na huwag po tayong matakot lalo kung gawain ang pupuntahan mo, may proteksyon ka ng Diyos. Amen. At sabi po dyan, ano pong verse yan? Joshua Sa 1. Joshua 1:9, ito po yung ating verse. Pagpalakas at pagpapatatag na mabuti, huwag kang matakot.
ni Mang Luwaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos sumasayo, asahan ka man, pumaroon. Amen? May pag-iingat ng Diyos. May gabay ng Diyos. May proteksyon ng Panginoon. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon na lagi nating iingatan. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kasama mo ang Diyos. Amen. Amen? Kung hindi mo kaya, kaya ng Diyos mo. Amen? Kung sabi ng ibang tao, imposible, sa Diyos natin, walang imposible. Lahat ay Amen. posible. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung gaano kahinahon ang aking asawa magsalita, no? Madaliktaran na kita. Amen. No? Amen. At magpatuloy po tayo. At sinabi po diyan, sinamantala ito ng ilang mamamayan sa Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila sa hari ni Nebukadnezar, mabuhay ang mahal na hari. Mahal na hari, nilutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagi sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod sa utos niya sa Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglingkod sa inyong Diyos, ni sumamba man sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. Nagalit si Hari Nebukadnezar nang marinig at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. No? At sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglingkod sa aking mga Diyos? Hindi sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa? Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo, by Diyos, makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa mga bagay na iyan. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Amen? Matindi ang utos ng hari. Ito, mga kapatid, ilalagay natin ang ating sarili, no? Ito, patay kung patay ito. No? Ito, hindi nagbibiro yung hari. Sabi niya, ipapatapon sila sa naglalagablab na pugon kapag sila ay hindi sumunod sa utos ng hari. Amen? May tayo sa buhay natin, may iba't ibang pugon tayong pinagdadaanan, no? May iba't ibang pugon tayong pinagdadaanan sa ating buhay. Minsan, ano ba yung pugon mo ngayon? Ano ba yung problema, yung nagkukuhan ko dyan, yung problema natin, o yung pagsubok natin? Ano ba yan, yung pugon mo? Pugon sa pamilya? Pugon sa trabaho? O pugon sa iyong anak? O pugon sa iyong asawa? Napasaway? No? Sabi nga ng kanta nung kinasa yung kanta na, yung hingi sa asawa, ng asawa sa Panginoon. Tapos ay binigyan siya ng asawa no? Bandang huli, yung kanta niya kunin mo na ang lahat sa akin, unahin mo na ang aking asawa. No? Kaya bakit tayo hihingi ng asawa sa Diyos? Dapat may relasyon sa Diyos. Amen. Kapag hindi yan mananampal yan, mga kapatid. No? Kapag walang takot yan sa Diyos, huwag mong aasahan na magiging matino yan. Amen. Kung tayo ay may asawa man na, turuan natin ang asawa na magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Dahil kapag yan ay makakilala din po sa Panginoon, bilang testimony din po sa ating buhay, no? Ay magbabago rin po sila, magiging magbabago rin ang kanilang pananaw sa buhay. Amen. Tayo po ay minsan ay may mga pugon na pinagdadaanan na sinabi natin sa Panginoon na, Lord, malagpasan ko lamang ito, ay talagang isusuko ko sa iyo ang aking sarili. Maglilingkod na ako sa iyo, Panginoon. Ano bang pugon ang nagtulak sa iyo kung bakit nandito ka ngayon? No? Ano bang pugon na pinagdaanan mo na sinabi mo sa Panginoon na isinuko mo na isusuko mo ang kanyang sarili? Mayroong iba na pag magkaroon ng coronavirus, Lord, magaling mo lang ako, Lord. Maglilingkod ako sa iyo. Amen? May mga ganon sa oras ng sakit, no? Kung saan doon talaga gipit na gipit.
tatawag na yan sa Diyos at mangangako sa Panginoon. Pero nangyari na din po sa amin ito, ang pamilya. No? Nasabi ko sa Panginoon na dumanas kami sa pinakamainit na pugon ng aming buhay. Noong ito po yung aming pinagdaanan, nasabi ko sa Panginoon na, Lord, isinusuko ko sa iyo ang aking sarili. No? Ito pong hindi na konman. Kasama. Wala dito. Sige, sir. Balik mo lang. Yung ipinanganak ang aming pamangkin, no? Yung pinakamatinding pugo na nangyari sa aming buhay, yung anak ng aming Ate Nilce. Si Ate Nilce yung kasi yung pinakaunang nakakilala sa aming tatlo, no? Nahayuan lamang kami ni Ate Joan. No, si Ate Nilce, yung nanganak siya yung anyang pinanganak ay kulang sa buwan. Tapos ay wala, yung kanyang lalamunan ay sarado. Kumbaga ay walang butas sa kanyang lalamunan. Hindi siya makakadidi. No? Kaya nilagay siya sa incubate. At sabi nga ng mga tao, kahit mga nurse, mga doktor, yung ganitong sitwasyon ay aabutin lamang ng 1 linggo mamamatay ng bata. No? Dahil kami, mananampalataya kami, no? Nanghihingi kami ng prayer sa simbahan, sa mga kapatid natin sa simbahan, na tulungan kami manalangin na makasurvive ang bata. Kasi sabi nga nila, walang pag-asa. Magkakatapos ay naghahanap kami ng isang ospital na kaya mag-opera. Doon para mabutasan lang, malagyan ng bakal ang kanyang lalamunan para maging duktong. At napunta kami doon sa German Hospital. No? Ay yung kailangan kasi namin madaliin kasi sa isang araw sa ospital, 1,000. 1,000 real sa isang araw. Ay nakaka-1 linggo na yata kami. Tapos ay kailangan na namin mai-transfer kung mapa-operahan man. Napunta kami sa German Hospital. Tapos may mga kapatiran tayo doon na nilakad, nagtanong doon sa doktor. Sabi ng doktor, kaya naman namin. Ang bayad, kaya nyo ba? No? Tinanong, magkano ang bayad? 350,000 real. Kaya biro ko sa bayaw ko. Sabi ko, tumanda man tayo rito, hindi natin kayang bayaran yan. Hindi, wala. No? Wala. Uwi kami. Malungkot. Hindi kami hindi pa malungkot. Prayer pa rin. Pray. Nadalaw doon si Ate Joan. Doon sa nagkasabay yata kami dumalaw noon. Tapos ay hindi siya pinapasok doon sa bata. No? Kasi gusto niya daw sana pumasok. Sabi ko, ay nandun ako sa taas, pagdating niya, sabi ko, mga gwapo lang kasi napapasok doon. Kasi kami, ang problema kasi pag dinibdib mo, di ba? Lalo, wala namang mangyayari. Kumbaga, relax lang. Chill lang, sabi nila. No? Tapos sabi ko, ako bababa doon. Papasok ako. Sabi niya, hindi nga papasok nanay tatay lang eh. No, yan na natin doon. Sabi niya, hindi nga. Ako pinapapasok yan. Lakas ng loob. Pagdating ko doon, sabi ko, nurse, pwede ba akong pumasok? Sabi niya, ano ka ba nila ng bata? Sabi ko, ng tito ako. Pero sabi niya, hindi pwede pumasok, nanay tatay lang. Ay sabi ko sa kanya, nurse, baka pwede lang, sandit lang, ipag-prepare ko lang yung pamangkin ko. No? Sabi ko sa kanya, nag-isip siya. Mamaya, sige, sabi niya. Sinuotan niya, siguro tinatamad lang siya magsuot ng yung mga PPE. No? Pagpasok ko doon, nakita ko yung bata. No? So parang, siyempre, kadugo mo, talagang awang-awa ka sa kalagayan ng bata. Kasi sinasabi na nila na hindi na makakasurvive yung bata. Nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang batang ito, Panginoon, hindi niya pa nakikita yung ganda ng mundo na ginawa mo. Sabi ko sa Panginoon, no? Iyak ako ng iyak mo. Tulo yung luha ko. Pati ilong ko umiyak. No? Talagang grabe ang iyak ko. Hanggang kaharap ko yung bata dahil sa sobrang awa. Doon sa batang yun. Tapos ay, sabi ko ang prayer ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, Lord, binata pa kasi ako, hindi pa kami mag-asawa ni Sister Maya. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, palit na lang.
Kasi ako, naranasan ko ng mabuhay, Lord eh. Naranasan ko ng mabuhay ng maging masamang tao. Naranasan ko na maging mabuhay na naranasan ko na lahat ng bisyo. Naranasan ko na yung maging mabuting tao dahil nakakilala ko sa Panginoon. Kung bagay lahat na naranasan ko, no? Kaya sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, palit na lang. Buhayin mo itong batang ito. No? Sabi ko sa Kanya, buhayin mo itong batang ito, Panginoon. At maglilingkod ako sa iyo. Yun ang pangako ko sa Panginoon. No? Sabi ko, Lord, buhayin mo itong batang ito, maglilingkod kung bagay palit na lang, buhayin mo ang batang ito, ako na lang ang kunin mo kung hindi talaga pwede, Lord. At least mabuhay itong batang ito. Ay naisip ko naman, iyak ko sabi ko naman, isip ko naman, ay mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kami noon. Yan po yung aming pamangkin. Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kami noon. Ay, sabi ko, di bali, makakahanap pa naman si Maynila, di ba po? Natibok ako. Di ba? Ay, di pa naman kami kasal. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, pinapalit ko talaga yung buhay ko dyan sa batang yan. Dahil para sa akin, nadugo namin yan. Ay sabi ko, okay naman na. Tapos ng prayer, tapos sa awa ng Diyos, hindi naman ako kinuha ng Panginoon. Tapos lumipas ang ibang araw, pray pa rin ang kami ng pray. Hanggang sa natulungan kami makapasok doon sa King Fahad. Nung inabot na ng 15 days, 16 days, yung bata sa incubator, buhay pa rin. Nakakasubuhay pa ang bata, lumalaman. No? Hanggang sa makakuha kami na doon sa King Fahad, makalipat kami na doon pwede operahan. Maraming tumulong sa amin, mga kapatiran, kahit hindi kapatiran. No? Tinulungan na makapasok doon kasi maraming nagsasabi na hindi pwede pumasok ang ibang lahi doon. Dapat Saudi lang ang ginagamot doon. No? At sa awa ng Diyos, naipasok yung bata doon. 21 days niya. Nailipat namin doon sa King Fahad Hospital. No? At pagkatapos, doon, libre lahat. No? Inoperahan siya. At saka yung sa biyaya ng Panginoon, pagkatapos ng operasyon, naging maayos ang operasyon. No? At yung pinakamatinding ginawa sa amin ng Diyos ni Juan Real, wala kaming binayaran. Amen. Pero talagang sinunod ko rin ang pangako ko sa Panginoon na maglilingkod ako sa Panginoon. Hindi ko rin kinuhaan sa Diyos dahil kapag nangako tayo sa Panginoon, tuparin natin. Sabi niya nga dyan, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Sa amang dako kumaroon, tiyak, ikay iingatan. Amen? Anumang pugon ang pinagdadaanan mo, kapatid. Sabi ng Panginoon, sa ibang version niyan, inutusan ko ang aking mga anghel. No? Hindi lamang isang anghel ang iyong kasama. Sabi niya, namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit. Kina Shadrach, Meshach at Abednego, kaya inutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon at inutusan din niya ang ilan sa pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihahagis sa naglalagablab na pugon. Iginapos nga siya nang hindi inalis ang mga damit, ang panloob at ang panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila. Inihagis sila sa naglalagablab na apoy dahil sa mahigpit na utos ng hari na patindihin ang init ng pugon ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantalang nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang aking inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang aking nakikita na walang gapos? Naglalakad sa gitna ng apoy na hindi nasusunog. At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng Diyos. Amen? Amen. Makikita po natin mga kapatid na talagang sasamahan tayo ng Panginoon. Ang anghel ng Diyos, no? Yan ang pinakamagandang himala na nangyari sa panahon na iyon. No? Sabi nga sa salita ng Panginoon, lumakad ka man sa apoy ay hindi ka masusunog. Lumakad ka man sa tubig ay hindi ka malulunod. Kung kilala mo lang talaga ang Diyos mo, hindi ka
magdadalawang isip, hindi mo iisipin ang problema. Ang iisipin mo lang lagi, mga kapatid, kung paano mo pasaya ang Diyos, kung paano mo papurihan ang Diyos, ang problema ng Diyos, kung paano ka niya ingatan, at kung paano ka niya pagpalain. Amen. Amen? Hindi wag mong problemahin ang araw ng bukas, sabi ng Panginoon. Dahil sapat ang bukas, ang biyaya ng Diyos sa araw ng bukas. Anumang pugon, anumang problema ang iyong pinagdadaanan, magtiwala ka lamang kung kilala mo ang Diyos mo, ay huwag kang matakot. Lahat ay kaya. No? At sabi diyan, sabi ng hari, lumapit si Hari Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan, halik kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumapit na silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. No? Ito yung sinasabi nating mga marites, no? Mga chismoso. No? Lumapit. No? Sabi na, tiningnan nila silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo, hindi nasunog ni bahagya man ang kanilang buhok at ang kanilang mga kasuotan, hindi rin sila nag-amoy usok. No? Amen. Doon sa loob ng pugon, no? Ang kanang nandun sila sa loob ng pugon, napakainit ng pugon, sabi nga, kahit ni amoy usok, ay hindi sila nagkaroon. No? Paglabas, amoy baby kulon pa. No? Ibig sabihin, kapag nalagpasan mo yung pinagdadaanan mo ngayon, mga kapatid, no? Sabi nga dyan, no? Sabi sa verse, purihin, sa Ephesians 1:6, purihin natin ang Diyos dahil sa kamangamangan niyang biyaya na ibinigay sa ating sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Amen? Kapag naranasan mo at nalagpasan mo yung pagproblema na yan, masasabi mo na tunay ang Diyos mo, magpupuri ka sa Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, lagi natin sinasabi, walang problema na hindi natin kaya. Kung tayo ay tunay na Kristiyano, may matatag tayong pananampalataya sa Diyos. Huwag tayo maniniwala sa mga injik na, sige, magpaputok kayo pag New Year para lumayas yung demonyo. Di ba? Sa Pilipinas, gano'n eh. Magpapalayas doon ng demonyo yung paputok eh. Ay, sa labas ka ng bahay nagpaputok. Hindi pumasok. No? Ay, natakbo. Nagulat yung demonyo. Hindi pumasok. Nagtakbuhan sa bahay mo. Di anong nangyari? Nasa loob. Mas lalo kang naging masahol, dati lalo kung mahirap. Mas lalo ka patuloy naging mahirap. Dahil naging kasama mo na siya. Ay, ibig sabihin, Pastor, sa loob ako nagpapaputok. Eh, baka masunog na yung bahay mo. Mas maganda yan, huwag ka na magpaputok, maniwala ka na lang sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Dahil ang demonyo, takot sa salita ng Diyos. Amen. Ang iyon lang, ang gusto ng Diyos na ipahiwatig sa atin sa oras na ito na kung bago man tayo sa pananampalataya, patuloy nating sariksikin, patuloy nating kilalanin ng Panginoon na yung mga imposibleng bagay ay magiging posible sa Panginoon. Kung sino maniniwala doon sa batang ito, yung sa pamangkin namin, na mga kasumpay, nasabi nga nila yung mga galungkuan ay yung walang lalamunan, ay hindi makakain, ay yung lang isang linggo lang. Pero ipinakita ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng mga naka-encounter sa oras na yon, na tunay ang Diyos. Amen. Na talagang hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Na hanggang sa makalabas ng bata, no? Makikita mo ngayon yung bata, kumakanta na, no? Sumasayaw na. Talagang complete healing ang ginawa ng Diyos. Kaya kami, blessed na blessed kami, sabi ko, buti na lang, hindi ako kinuha ng Lord. Buti na lang, hindi pinalit ni Lord yung buhay ko. Ibig sabihin, magiging kagamit-gamit pa ako sa Panginoon. Ibig sabihin, may mga pang Diyos para sa akin. Amen. Pero handa naman ako sa oras na yun. No? Kumbaga, isinuko ko na eh. Pero ang Diyos, kapag hanggat kaya ka, sabi kasi ng Panginoon eh, kung hindi ka nakagamit-gamit sa Panginoon hinambing niya tayo doon sa isang puno, di ba? Yung may mga sangang patay na mga sanga. Sabi ng Panginoon, wala nang pakinabang yan.
putulin na yan at ihagi sa apoy. Diba? Yung mga taong wala ng pakinabang, maikli lang ang buhay. Pero tayong naglilingkod sa Panginoon, bibigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At sinabi nito, dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito sa ganap na sumasampalataya sa kanya. Amen? Kaya yung verse natin ngayon, yung kanina na talagang inuutosan ng Diyos ang kanyang anghel para ingatan tayo. Kaya ipinagutos ko, sino mang at sa alinmang lahi, bangsa, wika, ang magsalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Amen? Kung ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego noon at ang Diyos ni Abraham, Isaac ay ganun din po ang ating Diyos na pinaglilingkuran ngayon. Amen. Amen? Ang sabi nito, ang sabi ng hari, papatayin. No, kumbaga ay nakakilala yung kaharian na iyon dahil sa pananampalataya ng tatlong tao ito. Nasabi niyang hari, patayin. No, darating ang panahon, yung Muslim country nito, kapag ito ay nakakilala din sa Panginoon, no, ipinagpipringan natin na ang hari dito ay makakilala sa Diyos. No, sasabihin, pagdating ng oras na talagang pinapapatunayan natin na ang ating pananampalataya ay matatag sa Panginoon, makita nila na tunay talaga yung Diyos natin. No, sasabihin ng hari dito na ang sinumang hindi sumamba sa Diyos ng mga Kristiyano ay papatayin. Amen. Dahil ipapakita natin na ang ating Diyos ay tunay at tayo po ay may matatag na pananampalataya sa Panginoon. Huwag tayong bibitaw. Ano mang problema ang ating pagdadaanan? No? Huwag ano mang problema ang ating pagdadaanan. Mas lalo tayong magsusubiksik sa Panginoon. At sabi dito, at sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Amen, sabi ng Panginoon, ang taong nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Dahil tayo ay tinuturuan lagi ng ating mga pastor na tayo ay magpakumbaba, no? Darating ang oras, itataas tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil walang naglingkod sa Diyos. Kapag binasa natin ang Biblia, walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Walang naglingkod sa Diyos na pinagkulang ng Panginoon. Amen? Sapat at lumalabis ang biyaya ng Panginoon. Kung gusto ni Satanas sirain ang buhay mo, gusto ng Diyos, bigyan ka ng sagana na buhay, na sagana at kaysaya-saya. Amen? At bilang pong conclusion sa oras na ito, sa James 1:12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Amen? Mga kapatid, sabi ng Biblia, mapalad ang tao. Maging tapat ka lamang sa Panginoon at isa ka sa mapalad na sinasabi ng Diyos. Huwag mong isuko ang iyong pananampalataya. Naalala ko dati yung sa trabaho namin. Sabi sa kanila, magkuhan ka lang, kapag mag-convert ka, no, may pera kasi, 1,000 lang. No? Dahil sa gipit sila, mag-convert sila. 1,000 lang yung kuhan. Tapos, tuwing mag-aaral sila mag-Friday, may 250 sila. No? Bakit? Hindi nila kilala ang Diyos eh. Kaya nila isinusuko ang kanilang pananampalataya dahil hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Pero ngayon mga kapatid, ano man ang i-offer sa atin ng mundo, no, sabi nga, maangkin mo man ang kayamanan ng buong mundo, kung mapapahamak ang nag-iisang kaluluwa mo, bali wala. Amen? Amen. Tayo mga Kristiyano, may Kristo lang tayo sa buhay. Sapat na. Amen? Dahil ang Diyos natin ang siya magpurumpay ng ating pangailangan. At sabi ng Panginoon, may gantimpala kang matatanggap pagdating ng oras. Sasabihin
Di ba? Ang ating inaasahan, sasabihin sa atin ng Panginoon, anak, no? Well done. Natupad mo ang misyon na ipinagawa ko sa iyo sa lupa. Kaya mga kapatid, huwag po tayong matakot ano man ang nangyayari dito ngayon sa mundo. Nakasulat na yan, hindi natin pwedeng pigilan. Amen. Amen. Ang ating magagawa lamang ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Walang virus na makakapagpigil sa atin sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen. Praise God. Amen. Anumang virus na yan, ay walang karapatan yan na kapamakinsalain ng salita ng Panginoon. Dahil po tayo, kaya patuloy po tayong tinuturuan ng salita ng Panginoon para maging matatag po ang ating pananampalataya sa Panginoon. No? Nawa po, ngayong 2022, mas talo po tayong maglingkod sa ating Diyos. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung pinapataas sa palakpak, yung para sa Diyos.